Habang pinipigilan ko ang dugo sa sugat ko ay naalala kong sinabi ng mga magulang ko. Ayon sa mga ito ay iba ang lakas natin sa aswang kapag tao ang kinakain. Dodoble ang lakas at liksi mo na aabot pa sa mga puntong kaya mong magpalit ng iba't ibang anyo. Kagaya ng aso, pusa, bayawak o kung ano pa. Kaya mo ring magpagaling ng sugat sa sarili mo gamit lamang ang laway mo. Pero sa oras na hindi ka kakain ng laman at dugo ng tao ay mananatili kang mahina. Mawawala ang ibang kakayanan ng bertud na nasa katawan mo hanggang sa tuluyan ka ng maging isang na normal. Normal na aswang na walang ibang kakayahan kundi ang kumain ng hilaw na karne ng hayop. Na mga oras na ito ay wala na ring humpay sa tulo ang mga luha ko. Hinang-hina ang katawan ko. Dahil sa pagiging desperado mabuhay ay sinubukan kong lawayin ang sugat ko at tiningnan ko kung gagaling ba yon. Pero impit na napaiyak na lamang ako dahil sobrang sakit nun. Hindi gumagaling. Humapdi lamang ito. Humapdi lalo. Nang mga sandaling ito ay nakaramdam ako ng konting pagsisisi kung bakit hindi ako tumikim ng dugo at laman ng tao. Hindi ko tuloy magawang iligtas ang sarili ko sa tiyak na kapahamakan. Kakaisip ko ng kung ano-ano ay hindi ko na malayang tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkagising ko ay natagpuan ko ang sarili ko sa isang silid na gawa sa kahoy. Napansin kong naiba ang aking damit at may benda na ang aking binti kung saan tinamaan ng bala ng baril. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa labas kung sino ang mabuting taong tumulong sa akin. Pero may biglang pumasok sa silid kung nasaan ako. Mabuti at tagising ka na. Malalim ang natamo mong sugat sa binti kaya hinimatay ka. Panimula ng lalaking pumasok na sa tingin ko. Kaidaran ko lang. Teka, minsan na rin tayo nagkita, di ba? Takang tanong ko sa lalaki. Habang binabalikan ko ang ala-ala ko dahil pamilyar talagang mukha niya sa akin. Siya yung lalaking mistiso na bumangga sa akin noon sa palengke. Malas mo dahil hindi ka nag-ingat na muntik mo pang ikamatay. Tugon nito. Kilala mo ako? Hindi, pero alam ko kung anong klase ka. Nagtataka akong tumingin muli sa kanya. At doon ko naintindihan mula sa mga suot niyang alahas at singsing na hindi siya pangkaraniwan, na isa itong albularyo. Pero bakit niya ako tinulungan gayong mortal na kaaway nila ang mga kagaya ko? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang ibig kong sabihin kung ano ang pwede kong gawin. Sabi ko sa kanya kahit na nakakaramdam ako ng matinding takot nun at baka gawin niya akong bihag. Bakit? Kakainin mo ba ako? Nakangiti niyang tanong sa kadahan-dahang inilapit ang mukha sa akin noon. Hindi ko alam pero iba ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Nag-init ang pisngi ko nung inilapit niya ang mukha niya sa akin. Kaya medyo kinabahan ako na para bang maraming daga ang nagtatakbuhan sa dibdib ko noon. Biro lang, kumain ka na. Ipinagluto kita. Bawi niya. Saka muling umayos ng tayo at lumabas ng silid noon. Pagkabalik nito ay may inilapag na siyang pagkain sa katabing mesa ng aking kinahihigaan. Tanging salamat lamang ang naibanggit ko sa kanya. Dahil hindi pa rin maalis-alis sa dibdib ko ang kakaibang kabang nararamdaman ko. Bahagya ko siyang sinipat ng tingin at hindi ko may pagkakailang. Sa kabila ng pagiging albularyo niya ay may angking kagwapuhan din siya. Mabilis ko namang inalis sa aking utak ang isiping yon. Ano bang malay ko ay pamilyadong tao na siya at yun lang ang pangalawang beses na nagkita kami. Siguro nga ay mabuti lang ang kalooban niya tinulungan ako noon. Nga pala, ako si Mario. Sabay lahad niya ng kamay sa aking harapan. Ikinagagalak ko makilala ka, Mario. Ako si Krishna. Ina na lang yung itawag mo sa akin. Nang magtama ang mga kamay namin ay bigla ko na lamang naramdaman na para bang may kuryenteng dumaloy sa kamay ko na nagmumula sa kanya. Muli itong nagpakaba ng dibdib ko. Lalo na nang maramdaman kong dahan-dahan niyang pinisil ang palad ko
at ginawaran ako ng matamis na ngiting. Sa tanang buhay ko ay noon ko palang nakita. Kumain ka ng marami at pagkatapos magpahinga ka. Kailangan mong mabawi ang lakas mo. Isa pa, pagpasensyahan mo na yung luto kong yan at walang lasa. Alam mo na, baka mapatay kita kapag nilagyan ko ng asin at bawang yan Sabi niya. Dali-dali ko namang binitawan ng kamay niya dahil sa sinabi niyang yon. O siya, maiwan na muna kita. Muling paalam nito at sinabing ikampante ko ang sarili ko at magpahinga ng gusto. Huwag mag-alala dahil kaming dalawa lang ang tao sa bahay na yon. Babantayan niya umano ko hanggang sa gumaling ako. Nang makalabas ito ng silid ay hindi ko alam kung bakit napakaganang loob ko sa kanya. Parang bang nahihinuha akong may magkakasundo talaga kami. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang mag-alala kay Ella. Kung ano na ang ginawa ng ama niya sa kanya. Alam ko kasi may kakaibang ugaling taglay talagang tatay nito. At kinatatakutan nga ito ng iba sa oras na magalit. Balang araw magkikita ulit tayo. Sambit ko sa isipan habang hinihigop ang sabaw na niluto ni Mario. Wala itong lasa. Matapos kong kumain ay pinilit kong bumangon para dalhin sa kusina ang pinagkainan ko. Nakakahiya kasi kung hahayaan ko lang yon sa tabi ng kinahihigaan ko. Pakiramdam ko naman sa sarili ko ay medyo maayos na. Pagkarating ko sa kusina ay nakala kong naroroon si Mario pero wala ito. Kaya naman inilibot ko ang paningin ko sa paligid at napansin ko yung mga garapon na may lamang iba't ibang uri ng ugat ng kahoy at halamang gamot na nakalagay sa estante. May mga nakasabit din ng mga tuyong dahon at nagkukumpulang bawang sa isang poste. Hindi ko na lamang pinansin ang mga yon at tinugasan ko na lang ang aking pinagkainan. Pagkatapos ay bumalik na ako sa silid kung saan ako pinatuloy ni Mario. Ilang sandali pa habang nagpapahinga ako, ay muling pumasok si Mario sa aking silid na may dalang malinis na benda at isang palangganang may lamang tubig. Linisan muna natin yung binti mo bago palitan ng malinis na benda. Nang sa ganun, mapabilis yung paghilom ng sugat mo. Sambit niya at sinimulang tanggalin ang benda sa binti ko noon. Tinanong ko siya kung bakit napakabuti niya. Lalo na't alam nito kung ano ang pagkatao ko noon. Tunay na ikaw yung aswang pero hindi ibig sabihin nun masama ka na. Alam kong mabuti ka. Habang nililinisan nito ang sugat ko ay tinanong ko pa kung nasaan ang pamilya niya. At bakit siya lang nag-iisa sa bahay kung saan kami at mukhang malayo pa ito sa kabiasnan. Kinuwento niya naman sa akin na namatay ang kanyang ina nung siya isinilang. Ang tatay niya ay isang albularyo pero namatay ito nung sugurin sila ng mga aswang at pinatay. Mag-isa na lamang siyang namumuhay sa gitna ng kagubatan para ipagpatuloy ang pag-aaral ng pagiging albularyo na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Bihira lang umano siyang bumaba ng bayan at yun nga ang pagkakataong nagkabanggaan kami. Tanging si Mario na lamang ang naiwang mag-isa at mas pinili niyang lumayo sa mga kamag-anakan niyang iba ang pananaw sa buhay. Aminado siyang may galit siya sa aming mga aswang at sa katunayan, tinutugis niya yung mga aswang na pumatay sa kanyang ama. Pero noong makita niya ako sa palengke ay doon niya napagtanto na hindi lahat masama nun at umaasa siyang tama ang tingin sa akin. Lahat naman may pag-asang magbago Magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag ka din magpalamon sa puot at galit na nararamdaman mo. Tiyak makakamtan mo yung buhay na gusto mo. Sambit niya. Matapos nitong magkwento ay hindi na ako nakapagsalita pa. Pareho pala kami ng naranasan sa buhay. Ang pinagkaiba lang ay normal na tao siya. Ako hindi. Matapos niyang maglagay ng benda sa sugat ko ay muli na itong nagpaalam at sinabihan akong magpahinga na. Tanging tango na lamang ang naging tugon ko sa kanya dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Sa kabila ng lahat ay may mabuting tao pa pala ang tutulong sa akin. Kahit may puot akong nararamdaman para sa mga normal na taong mapanghusga sa mga kagaya ko, hindi ko maiwasang kaawaan ng sarili ko noon. Kung siguro tinanggap ko na lamang yung pagiging aswang at pinagpatuloy yung lahing nasimulan ng aking angkan, hindi na siguro ako mahihirapan. Siguro mag-iibang takbo ng buhay ko. Napakaraming tumatakbo sa isipan ko ng mga panahon na ito. Mga katanungang hindi ko lubos mahanapan ng kasagutan.
Habang nagpapagaling ako ay ramdam ko ang pag-aalaga at pag-aalala sa akin ni Mario na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa ibang tao kagaya ko. Sa konting panahong nakasama ko siya ay hindi ko may pagkakailang napapalapit na ako sa kanya dahil sa tanggalay nitong kabaitan at pag-aasikaso sa akin. Malapit ka nang gumaling. Ano ng plano mo? Plano? Nga pala. Plano. Kung mananatili ka ba dito kasama ako o aalis ka? Hindi ko pa alam. Mag-isa na lang din naman ako sa buhay at wala na akong ibang mapupuntahan. Pero gusto ko lang matiyak kung nasa maayos ba na kalagayan yung alaga kong si Ella. Sigurado ka? Ibig sabihin pupuntahan mo ulit yung lugar kung saan malapit kang umunti ka ng mamatay? Muling tanong niya na mababakas sa mga matang pag-aalala. Nag-aalala ka? Ano ba sa palagay mo? Tingin mo gagamutin kita kung gusto ko lang din mapahamak ka. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong ko sa kanya. Saglit naman itong napatitig sa akin at tumabi sa kinaupuan ko. Kung ako tatanungin mo, mas gusto kong manatili ka dito kasama ko. Aniya. At nagpatigil sa akin lalo na nang ilapit niyang mukha niya sa akin noon. Gusto kitang makasama. Napapikit na lamang ako ng ilang pulgada lamang ang agwat ng mga mukha namin. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglapat ng mga labi niya sa akin na agad ko namang ikinadilat at napaatras ako sa gulat. Hindi ko alam kung bakit sobra ang kabang nararamdaman ko na mga sandaling yun. Gusto mo ba dito? Tanong niya. Hindi ako kaagad nakasagot dahil sa kakaibang nararamdaman ko. Napatango na lang ako. Matapos ang araw na ito ay mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Doon ko naramdamang masarap pala ang may nagmamahal at nag-aaruga sa'yo. Matagal na panahon na kasi nang huli kong maramdaman na may nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Sa mga magulang ko pa ito galing. Pakiramdam ko ay nahanap ko na yung taong tatanggap sa pagkatao ko at hindi ko na kailangan pang magpanggap. Batid ko sa sarili ko ng mga sandaling yon na hindi lang pagkagusto ang nararamdaman ko sa kanya, kundi higit pa doon. Para bang hindi ko na kayang mawalay pa. Makalipas ang ilang linggo na pagpapagaling ko sa natamo kong sugat. Papahilom na ito't konti na lang ay gagaling na. Sabi ko pwede ko na bang subukang maglakad-lakad. Pakiramdam ko kasi namamagana yung katawan ko kakaupo sa loob ng bahay niya. Pwede na. Mamaya pagkatapos sasamahan kita maglakad-lakad sa palabas. Tugon niya. Nang mga sandaling yon ay para bang may kakaiba sa kanya. Napansin kong hindi niya ako tinitingnan ng diretso sa mga mata ko. Napakatipid niya kong sumagot. Magmula nang bumaba ito ng bayan, isang linggo nang nakalipas ay ramdam kong may nagbago na talaga sa kanya. Ang dating makulit at palangiting Mario ay bigla na lang nawala. Salamat Mario. Pasasalamat ko sa kanya dahil pagaling na ako noon. Tanging pagtango lamang ang sinagot niya sa akin at pagkatapos niyang malinisan ang sugat ko, niligpit na nito yung mga gamit at hindi na ako muling tinapunan pa ng tingin. Muli ko siyang tinawag, pero hindi niya ako pinansin pa. Inisip ko na lamang na baka wala siya sa hulog kaya naman hinayaan ko na lamang muna ito. Hinintay ko na lamang na ayain niya ako maglakad sa labas noon. Pero lumipas na lamang ang mga oras at magdadapit hapon na. Hindi pa rin ito bumabalik at hindi niya pa rin ako inaayang maglakad-lakad sa labas ng bahay. Dahil sa naiinip na ako ay ako na mismong tumayo at hinanap siya. Nalibot ko na lamang ang buong bahay ay hindi ko pa rin siya nakikita. Nagpasya akong lumabas ng bahay para hanapin ito. Dahil medyo masakit pa rin ang sugat ko ay dahan-dahan lamang akong naglakad habang hinahanap siya noon. Nagpalinga-linga pa ako para hanapin siya ng tingin pero wala eh. Napabuntong hininga na lamang ako sa iniisip na baka may pinunta nito kaya wala yon. Kakalakad ko ay medyo napapalayo na ako sa bahay. Maliwanag pa naman ng mga oras na ito kung kaya patuloy lamang ako sa paglalakad nun. Nalilibang din naman ako dahil sa masarapang simoy ng hangin at maganda ang mga punong nakikita ko sa paligiran. Ilang sandali pa, hindi ko na natatanaw ang bahay ni Mario at medyo kumikirot na naman ang sugat ko.
Nang magpasya na sana akong bumalik ay nakarinig ako ng mga boses noon. 2 boses ng lalaking nag-uusap. Kaya naman saglit akong napahinto sa paglalakad at muling luminga-linga sa paligid. Hindi kalayuan ay may natanaw akong bulto ng 4 na tao. Malayo pa lang ay alam kong si Mario ang isa sa mga nakatalikod na nakikita ko noon. Habang ang ibang kalalakihan naman ay may suot na sombrero. Dahil hindi ko masyadong naririnig ang pinag-uusapan nila, ay dahan-dahan akong naglakad papalapit nang hindi nila namamalayan. Sigurado ka bang wala kang nakitang babae na napadpad dito? Malaki kasi ang pagkakasala ng aswang na yon. Mag-iingat ka at napakarami ng nabiktima sa lugar namin. Magaling yun, magbalat kayo. Rinig kong wika ng lalaki na kasombrero. Aswang na babae? Tanong ni Mario. Oo, nagpanggap na kasambahay yun sa amo ko. Maski ang anak ng amo naming buntis hindi nun pinalampas eh. Ngayon, critical pa rin yung buhay sa ospital ng anak ng amo namin. Biniktima yung sanggol. Dagdag ng isang lalaki na nagpatutup sa bibig ko. Mag-abiso ka lang sa akin kung sakaling namataan mo sa lugar na ito yung babae ha. Marami ang buhay na kinuha nun sa lugar namin kaya sana matulungan mo kaming mabigyan ng hustisya ang mga kabaryo namin. Ani pa ng isang nabusesan ko. Si seryo yon, ang lalaking bumaril sa akin. Nang marinig ko ang mga sinabi nila ay hindi ko napigilan ang sariling napabagsak sa lupa. Natakot ako. Kabado. Huwag kayo mag-alala. Sa oras na makita kayong sinasabi nyo, ako mismo ang kikitil sa buhay ng nilalang na yon. Malaki pala yung patong sa ulo ng aswang na yun ha. Rinig kong tugon ni Mario na mas lalong nagpakaba sa akin. Hindi ko na rin namalayan ang pagtulo ng mga luha ko sa mga mata. Magsabi ka lang sa amin. Malaki yung pabuyang ibibigay ng amo namin sa sino mang makapatay sa aswang na yon. Tiyak ako sa mga oras na to. Marami na yung nagkakadarapang tungugis sa kanya. Paunahan na lang sa mga makakatugis sa kanya. Buhay man o patay kakakuha pa rin ng pabuya eh. Sige, akong bahala. Makakaasa kayo sa akin. Matapos kong marinig ang mga pinag-uusapan nila ay dali-dali na akong naglakad pabalik sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Naghahalo-halo na ito na para pang gusto kong sumabog. Halos magkandara pa na ako sa kakalakad. Lakad-takbo, makalayo lang sa lugar na yon. Kahit saan talaga ako magpunta ay parating nakasunod sa akin ang peligrong sa tingin ko ay hindi ko na maiiwasan pa. Nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at saan ako pupunta. Hindi ko na rin mapigilan ang sariling umiyak at pakiramdam ko. Nag-iisa na naman ako. Hindi ko lubos sa kalaing kaya akong ipagkanulo ni Mario. Ang kaisa-isahang taong pinagkatiwalaan ko at hinayaan ko ang sarili kong mapalapit sa kanya. Hindi ako mapakali nang malaman kong nasa ospital si Ella. Kritikal ang buhay. Sa dami ng tumatakbo sa isipan ko ay hindi ko na namalayang binabagtas ko na ang daan pabalik sa mansyon ng dati kong amo. Kung gayong tinutugis na din naman pala ako ng maraming tao noon at may nakapatong pa sa ulo ko. Mas mabuti nang ako na mismo ang magsuko sa sarili ko at magpatunay na gawa-gawa lamang ang lahat ng pinaparatang sa akin. Dahil sa sugat ko sa binti ay inabot na ako ng dilim sa daan bago makarating sa harap ng mansyon nila Ella. Marami na naman ang dugong tumatagas mula doon na wala na akong pakialam kung saan man sumabit ang binti ko noon. Ang tanging nasa isipan ko lang ng mga sandaling ito ay makita ko si Ella at masiguradong nasa mabuti siyang kalagayan. Pagkarating ko nga sa bahay nila ay nanghihina na naman ako at halos himatay na. Nagsisisigaw ako sa labas ng bahay nila na ipakita sa akin si Ella o sabihin kong nasaan ito noon. Dali-dali ko namang nakitang lumabas ang dati kong among lalaki na may hawak-hawak na baril. Nagmamakaawa ako sa kanya na ipakita sa akin ang anak niya. Pero imbis na sagutin ako ay laking gulat ko nang bigla niya akong pinaputukan. Pero hindi ako tinamaan. Agarang naalarma ang iba pang mga trabahador nila at narinig ko na nagkagulo ang mga ito. Sabi ko gusto ko lang makita si Ella. Kasunod doon ay nakarinig na naman ako ng putok ng baril pero sa pagkakataong yon, napaluhod ako ng tuluyan.
Tinamaan na naman ako sa binti kung saan hindi pa magaling ang sugat ko. Napayuko na lang ako dahil sa sakit at impit na napasigaw. Nang muli kong tingalain ang dati kong amo na lalaki, ay nakita kong nasa likuran na nito si Ella. Gaya ng sabi ni Sergio ay wala nang umbok nito sa tiyan. Patunay na totoong wala ang sanggol na dinadala nito. Pero salungat sa narinig kong kritikal ang buhay niya sa ospital noon. Maayos at malusog ang pangangatawan niya. Nang akmang babarilin na naman ako ng kanyang ama ay nakita kong hindi niya na ito pinigilan pa. Nakatingin lang ito sa akin na para bang halimaw ako sa paningin niya. Aswang ka! Ikaw ang dahilan ko bakit nawala yung anak ko. Rinig kong galit na sigaw ni Ella na talagang nagpapintig ng tenga ko. Tanong ko sa sarili kung paano ako ang naging dahilan ng pagkawala ng anak niya. Hanggang sa mapagtanto kong napagkaisahan lang pala nila ako para ako mismo ang sumuko sa sarili ko. Nang marinig ko ang muling pagkalabit ng ama ni Ella sa gatilyo ng baril, dali-dali na akong nagtago sa isang mayabong na halaman sa bakuran nila nang sa ganon ay hindi ako tamaan. Kahit na hinang-hina ako ay pinipilit ko pa rin magtago noon. Pero habang nagtatago ay naririnig ko na papalapit ng papalapit ang iba pang trabahador ng ama ni Ella. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling ito. Hanggang sa bigla na lamang may pumasok sa isipan ko. Hindi ko akalaing gagawin ko ito sa buhay ko. Nang makita kong napakaraming dugong lumabas sa sugat ko, yun na mismo ang ininom ko. Kumalamang sikmura ako noon. Hindi pa ako nakontento at kinagat ko ang sarili kong braso para maibsan ang gutom na nagsisimulang mamuo sa sikmura ko. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Ang kaninang sakit ay bigla na lang itong humupa. Lahat ng sakit na naramdaman ko ay napalitan ng puot at galit. Sa lahat ng taong pinagkanulo ako at pinagkaisahan. Nang maramdaman ko na kaya ko na makipagsagupaan sa mga tauhan ng dati kong amo, ay walang pagdadalawang isip na pinagsusunggaban ko ang sino mang makalapit sa akin noon. Nagpupuyos ako sa galit ng mga oras na yun at hinanap ko si Sergio. Nang makita ko itong may hawak na baril ay walang ano-anong mabilis pa sa 4:00 sinakmal ko ito ng kagat sa leeg. Natauhan na lang ako bigla nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagputok ng baril. Nang lingunin ko kung saan nanggagaling ang tunog na yon, nakita ko si Mario. Nakatutok ang baril sa akin. Katabi niya ang dati kong among lalaki at nasa gitna nila si Ella na may hawak ding baril. Alam ko sa sarili ko na mga oras na yun na wala na akong laban sa kanila. Ina, tumigil ka na. Marami ka ng taong napinsala. Dapat mong pagbayaran ng lahat ng kasalanan mo. Inakala ko pa namang ikaw na magpapabago sa pananaw kung hindi lahat ng aswang masama. Wala ka rin palang pinag-iba sa mga pumatay sa mga magulang ko. Sabi ni Mario. Tama, lahat ng aswang salot sa lipunan. Sabi pa ni Ella ay ano pa daw yung hinihintay. Patayin na umano ako para makuha ng perang pabuya ng kanyang ama. Nang akmang babarilin na ako ni Mario ay hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo at talunin ng napakataas na bakod sa mansyong yon. Nang tuluyan na akong makalabas ay wala na akong ibang ginawa, kundi ang tumakbo ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako tutungo at wala akong pakialam kung saan ako mapapadpad. Nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo kahit alam kong napakalayo na ng narating ko. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi ako makaramdam ng pagod. Hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Gusto ko lang mabuhay gaya ng normal ng tao pero hindi ko akalain na ganito kalala ang sasapitin ko. Ang dalawang taong naging pinakamalapit sa puso ko ay ang siyang mismong tumaidor sa akin at gusto kong patayin. Sa kabila ng lahat ay pinilit ko pa rin maging normal. Pero wala na akong pinagkakatiwalaan pa. Mapaibang nilalang man o tao ay hindi pa rin talaga mawawala ang mga mapang-abuso at tatraidor sa'yo. Magmula nang mangyari ang karanasan kong ito ay minabuti kong magtago na lamang ulit sa liblib na lugar na walang nakakaalam at nakakakilala kung sino ako at kung ano ang tunay kong pagkatao.
Gaya ng kinalakihan ko ay mag-isa na lang ulit akong namumuhay at binubuhay ang aking sarili.